Isang magandang hapon po, gabi na rin mga kaibigan. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan itong tropical cyclone. Sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 3 po kasi ng hapon, ito pong si Typhoon Shanshan, no, ay may lokasyon na po ngayon na 1,725 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. At ang kanyang hangin ay mas lumakas pa po ngayon sa 130 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo naman po sa 160 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis po na 30 kilometers per hour. Kung titignan nyo sa ating pinaka-live radar mga kaibigan, no, sa ating animated radar, ay ito ay direkta na, no, o malapit ang dumikit pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility habang lumalayo po mga kaibigan. Kaya hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na ito'y magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Pero bago yan, meron din po tayong symptosis ng southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng South Luzon, Visayas at ng Mindanao mga kaibigan. Ito po yung forecast weather condition natin, yung mga lugar po na apektado nitong southwest monsoon at localized thunderstorm. Sa area po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maulap po na kalangitan ng mararanasan. Meron po mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating naman po sa gabi. Dahil pa rin yan mga kaibigan sa banta po ng southwest monsoon na pinapalakas po nitong si Typhoon Shanshan mga kaibigan. So pinag-iingat po tayo sa posibleng impact nito sa pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa ay patuloy pa rin po makakaranas ng mga cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm pagdating po sa gabi. Dahil naman po yan sa localized thunderstorm mga kaibigan. Kung napapansin po ninyo, sa hapon po sa gabi, minsan talaga may mga bugso or bigla ang malakas sa pag-ulan na may kasama pang pagkulog at paggitlat. Minsan may kasama pa itong malakas na hangin mga kaibigan. Dahil po yan sa localized thunderstorm. So pinag-iingat tayo sa mababang lugar sa banta ng pagbabaha at landslide naman po sa mga landslide prone area. So ito na mga kaibigan, no, ito po bang tropical cyclone, no, na nasa labas o sinasabi po natin mga kaibigan na Typhoon Shanshan mga kaibigan ay may posibilidad ba na lumapit, no, or mas lumakas pa. Kung titignan nyo sa ating live radar mga kaibigan, ito yung lumalakas pa, no, paglipas lamang ng ilang mga oras within 24 to 48 hours ay posibleng pumalo po ito sa 150 kilometers per hour at may banta o posibleng banta po ito ng super typhoon Shanshan, no? Pero ang kagandahan po dyan, dahil po nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, ay maliit yung tsansa na maapektuhan tayo ng lakas nito kung sakali pong maging super typhoon. Ang kinakabahala po natin makakaibigan ay dahil po sa super typhoon nito o Typhoon Shanshan ay pinapalakas po nito itong southwest monsoon at localized thunderstorm sa ating bansang Pilipinas. Kaya maging alerto pa rin tayo mga kaibigan dahil kung titignan nyo sa ating live radar, ito pong si Typhoon Shanshan ay posibleng magkaroon, no, kasunod po, no, na cloud cluster naman o mga kumpol ng kaulapan dahil po sa lakas ng hangin nito na nakapalibot po sa kanya mga kaibigan. Itong cloud cluster ay posible po na maging active LPA. Sa pagkatala po ng Pag-asa, posibleng isang bagyo pumasok pa dito sa ating bansa bago po matapos ang buwan ng Agosto. So mas maganda na lang, no, naka-alerto tayo at nakahanda mga kaibigan. Ayon na rin sa aking update mga kaibigan, ugaliin po magdala ng payong jacket kapote panlaban po sa biglaang pag-uulan kung kayo lalabas ngayong hapon.